So ayun mga kares, okay na yung pagwa-waterproofing natin. So ulitin ko mga kares, sa una waterproofing, tapos topping, tapos waterproofing uli. So ang pinaka sekreto nito mga kares, yung walang mag-i-stay na tubig. So siguraduhin yung pupunta lahat sa kanya floor drain. Obserbahan nyo kung may nag-stay na tubig, tapingan nyo ulit. Yun ang pinakasekreto nito, para kahit wala siyang waterproofing, hindi tatagas yung slab. So yan ares. Ayun mga kares, isang mapagpalang araw. So mag-upload lang tayo sa YouTube dahil matagal na tayong hindi nakapag-upload. So yung i-upload ko ngayon mga kares, magwa-waterproofing tayo ng slab. So shoutout sa mga nagtsatsaga sa video ko. So share ko lang sa inyo yung pagwa-waterproofing namin, para magkaroon naman tayo ng video sa YouTube dahil matagal na tayong hindi nakapag-upload. Sa pala mga kares, sa mga nagko-comment sa mga video ko, lalo na sa paggawa ng gate, pasensya na po, hindi ko na po kayo nasasagot dahil busy sa trabaho. Sa mga nag-i-inquire na malalayo, pasensya na po dahil hanggat maaari ayaw nang lumayo. Kumbaga mukada area lang po kami. Sa malalayo, baka hindi ko po kayo mapagbigyan. So pasensya na po. So may malalim na area dito mga kares, kaya tinatapingan muna namin para ma-applyan namin ito ng waterproofing na buo. Tapos pag na-applyan namin ng waterproofing na, tsaka kami magtataping uli para ma-shield natin yung waterproofing. Kasi araw, ulan ang nangyayari mga kares dahil hindi pa lalagyan ito ng bubong. So malalim na area ito, kumbaga hindi nakakatakbo yung tubig papunta dun sa floor drain niya. Kaya tinatapingan na namin para pag nag-waterproofing tayo maganda yung hagos. Yan. So malakas ang leak dito mga kares sa baba. So pag natapingan yan, yung malalim na yan mga kares, i-waterproofing na natin tong lahat ng sabay, ng buo, para walang dugtong mga kares. Tapos pag na waterproofing, itataping natin uli ng ganito, ng nabistay na, tapos waterproofing uli. So ganun yung magiging proseso natin. So dating may waterproofing na to kasi matagal na rin na hindi na ulit. So nagkaroon na siya ng mga bitak, kaya dito na dumadaan yung mga tubig. Yan. Tsaka manipis itong pinaka-slab nila. So at saka yung pinaka-klebe niya hindi maganda. So tayo tatansian natin para siguradong pupunta dun yung tubig sa banda ron. So ayan mga kares, abangan nyo. Mga kares, naghahalo na tayo ng waterproofing natin. So yung gamit natin itong Bostik. Yan. So ubusin natin yung 3 galon dito sa ibabaw na to. So yung area na itong lalagyan namin ng 3 galon mga kares. So 35 square meter lang. Yan. So yung simento nito mga kares, pwede na yung isang timbang yun para sa 1 galon.
So ayun mga kares, nakapos scout na tayo. So nakaubos tayo dito ng dalawang 4 liters o 1 galon na Bostik. So tuyo na siya, kaya apply na naman natin ng pangalawang patong. Ulitin ko mga kares, yung discard ko dito i-waterproofing, tapos tatapingan natin to. Bukas tatapingan natin. So kukunin natin yung level nito para mapunta sa floor drain nya. So nagtitimpla na yung kapatid ko ng pang second coat. Yan. So maganda kung may panghalo tayo mga kares para mahalong mabuti. Yan. So ayan, pahiran muna namin ng pang second coat mga kares. So kailangan mahalo ng mabuti mga kares para maging pino yung mga semento nya. So sa isang galon, yung nilalagay namin na semento 5 kilo na semento. So isa't kalahating galon yan. Okay na. So mas mabilis na itong pangalawang coat mga kares, kasi maganda na yung hagod ng ating roller. Sa unang apply medyo hindi pa magandang ihagod yung ating roller. So abangan nyo bukas mga kares sa tapping natin to. So ayan mga kares, umulan kagabi. So nagtansi tayo para sigurado na walang ganitong mangyayari. So magta-tapping na tayo. So binista yung itatapping natin mga kares. So naglagay tayo ng tansi. Ayan. So adjust na lang natin ito para sigurado. Adjust na lang natin yan para sigurado. So doon nakababa doon. So nakahalos nakasagad na talaga sa flooring yung tansing yan. So ayan, ayusin muna natin yan.
minutes later. So yung mga karsala, tapingan na natin. So nagbubuli na tayo. So tinitingnan natin yung mga malalalim para madagdagan. So kailangan magbuli. Kasi kung hindi mo bubulihin mga karsyan, may mga crack na ganyan. So madami. So pag binuli mo, so ayan, ganyan na siya. Ito, nabuli na to. Pag binuli mo, konti na lang yung magiging crack niya. Magkaroon man siya ng crack, konti na lang. Hindi kagaya nitong ganito. So doon matigas na. So ito hindi pa nabuli. Singin nyo yung crack niya mga kares. So pag nag-crack, ibuli natin para matanggal. So naglagay ako ng tansit dito mga kares. Ito yung susundan ko. Ito yung sisiguraduhin kong aayon sa agos to. Pinakasentro papunta doon sa butas. Yan. Ito ginamit ko lang kanina nung nagtatapping kami para mabilis lang yung pag-tapping. So di-adjust ito. Yan. Adjust. So ayan, pag natapos na tapingan ito mga kares, ang gagawin ko, bago ko siya i-waterproofing, so hintayin muna natin siyang matuyo o mag-crack pa siya. Kasi pag winaterproofing natin to tapos nag-crack, so wala na, sayang lang yung waterproofing natin. So patutuyuin natin ito bago natin i-waterproofing uli. So nakatatlong pahid tayo sa baba, tapos nag-tapping tayo. Tapos pagkatapos ng tapping, patuyuin ng 2 araw o 3 araw, i-waterproofing natin ito ng buo. So ganun yung ginawa kong proseso mga kares para matagal. Tapos ang the best dito mga kares, yung pinaka-plebe niya, para dumiretso dito yung tubig. Tapos ma-obserbahan natin na walang matitirang tubig pagkatapos ng ulan. So kung umulan, halimbawa may tubig na konti doon, tatapingan natin ulit para siguradong walang matitirang tubig dito. So nakita nyo naman nung una ng mga vlog ko, halos maraming tubig yung nag-steady dito. So hindi nakakakit sa butas na yun. So ayan, trabaho muna. So ayan mga kares, okay na. Yan, natapingan na natin. So ang ganda ng pagkatapping. So kung may mag-i-steady tubig man dyan, konti na lang. So yun yung itatapping natin ng uulitin natin yung tapping yung may konting nag-steady. So konti na lang yan mga kares. So next step natin dito, i-waterproofing natin ulit ng Flexiban. So patutuyuin natin to ng buti bago natin, siguro mga 2 to 3 days bago natin ito i-waterproofing. Kasi kung i-waterproofing mo agad ito mga kares, useless yung pagka-waterproofing mo. Lipas na ng 4 na araw. So ang ganda ng pagka-kunya. So hindi siya nag-crack. Yan. So pa-final waterproofing na natin. Hindi kagaya dati na pag umulan dito na stay yung tubig. So ngayon wala na. Yan. So final waterproofing na mga kares. Sana makuha nyo yung ating munting video. So ubusin natin yung 2 balde dito. Tapos yung kalahating natitira sa mga gilid na yan, ibabrush ko na lang. So bali 6 na galon pala yung naubos natin dito. Sa 1 galon na 4 liter. Yan. Okay na. So
So final waterproofing mga kares. Ito yung gagamitin natin mga kares. Brand ng Bostik. Yan. So ubusin natin itong 2 galon. So yung para sa side nya, eto, may kalahati pa tayong natira dito para sa wall boysen na flexiban yan. O 4 liters. So yan, yung nalagyan ng 4 liters. So 4 liters pa to. Okay, ano naman. So ayan mga kares, okay na. So inulit namin yung parting pinagmumulan ng tagas sa baba. So yan lang po yung simpleng pag-waterproofing namin. Waterproofing tapos tapping tapos waterproofing. So ayun mga kares, okay na yung pag-waterproofing natin. So ulitin ko mga kares, sa una waterproofing tapos tapping tapos waterproofing ulit. So ang pinaka-sekreto nito mga kares, yung walang mag-i-stay na tubig. So siguraduhin yung pupunta lahat sa floor drain. Obserbahan nyo kung may nag-stay na tubig, tapingan nyo ulit. Yun ang pinaka-sekreto nito, para kahit wala siyang waterproofing, hindi tatagas yung slab. So yan mga kares. Ayun mga kares, dito ko natatapusin yung ating video, yung ating pag-waterproofing. So salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko. So pag bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong pang video.